Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Paano mo ba masasabi kung ito na yung tamang oras upang buksan mo yung puso mo sa isang taong di mo inakalang biglang darating sa buhay mo? Isang taong nagbibigay ngiti sa puso mo. Isang taong nakikita mo kasabay ng mga pangarap mo. Tandaan mo, kapag dumating ang taong nakalaan para sa iyo, huwag kang matakot na buksan ang puso mo sa tadhanang inilaan para bigyan ng kulay ang mga pangarap mo. Sobrang kulit ni John Michael. Habang papauwi na kami, wala na siya sa katinuan. Tapos, ang ingay pa niya. Kaya ito, pagkarating namin sa bahay, diretso kaagad kami sa tent ko. Uy, baka kung ano iniisip mo. Walang ganun. Wala akong balak. Tapos ito, pagkahiga namin sa loob ng tent, natahimik na bigla si John Michael. Nakapikit lang siya. Siguro natutulog na. Kaya naman, pinagmamasdan ko lang ang mukha niya. Tapos eto, hinahaplos ko ang pisngi niya. Walang ipinagbago si John Michael. Katulad pa din siya ng dati. At eto, nahiga na din ako ng maayos sa loob ng tent. At hinawakan ko ang kamay niya. Sapat nang mahawakan ko ang mga kamay ni John Michael. Masaya na ako kahit ganito lang. Ang mahalaga, magkasama na kami. Nandito na siya sa tabi ko. At sana sa pagising ko, sana nandito pa din siya sa tabi ko. Malalim na din naman ang gabi kaya matutulog na ako. Mula sa napakatahimik na gabi, naramdaman ko ang pagyakap ni John Michael sa akin. Niyakap niya ako. Napatingin pa nga ako. Kaso tulog talaga siya. Sadyang gusto lang siguro niya ng kayakap. Kaya ito, niyakap ko din. Napakalamig kasi matulog dito sa labas. Di ako lalamigin ngayon. Makatulog na nga. Inaantok na din talaga ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari nung malasing ako. Basta ang alam ko, nasa mabuting kamay ako. Subalit nang magising ako, nagulat ako sa nakita ko. Kasi naman, bakit kami magkatabi ni Rio sa loob ng tent? Tapos nakayakap pa ako sa kanya at nakasubsob pa yung mukha ko sa kilikili niya. Bad trip talaga. Tapos ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit. Oh, gising ka na pala, John Michael. Kamusta ka? Okay ka na ba? Uwi ka ni Rio. Bakit ako andito? Anong ginawa mo sa akin? Uwi ka ako. Lo, may ginawa agad. Alam mo, kakagising ko lang din. Nauna lang ako sa iyo ng ilang minuto. Gigisingin na nga sana kita kaso sarap na sarap ka pa sa pagkakayakap sa akin at pag-amoy sa kilikili ko. Uwi ka ni Rio. Baliw. Bahala ka sa buhay mo. Uwi ka ako tapos eto. Nagmadali akong lumabas sa tent. Kaso paglabas ko, eto. Napaluhod ako kasi naman. Nahihilo pa ako. Umiikot pa yung paningin ko. John Michael, okay ka lang? Kaya mo na ba? Uwi ka ni Rio. Wala kang pakialam.
Kaya kong sarili ko. Wika ko kaya ito. Muli akong tumayo kaso eto na naman, matutumba na naman ako. Subalit bago ko tuluyang mawalan ng balanse, may humawak na kaagad sa braso ko. Hindi mo pa kaya. Iatid na kita. Wika ni Rio. Kaya ko. Bitiwan mo ako. Wika ko. Hindi mo kaya. Huwag ka na mag-inarte at saka magpahinga ka na lang muna. Aalagaan kita ngayong araw hanggang mawala yung pagkahilo mo. Bakit ba kasi nagpakalasing ka kagabi? Wika ni Rio. Wala kang pakialam. At saka pwede ba Rio? Pabayaan mo na ako. Kaya ko naman ng sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Wika ko. Subalit di na sumagot si Rio. Nakangiti lang siya tapos dumiretso na kami sa kwarto ko. At marahan niya akong inihiga sa kama ko. Diyan ka lang dyan, Michael. Magpahinga ka na. Tapos magluluto na ako ng kakainin natin. Ano gusto mo? Wika ni Rio. Wala akong gana. Wika ko naman. Sige. May iwan na muna kita. Wika ni Rio. At ito, iniwan na niya ako. Kaso hindi naman niya sinara yung pintuan ng kwarto ko. Nakabukas lang talaga tapos habang nasa kusina siya nakikita ko siya dun sa may lamesa. Naghahanda na siya ng lulutuin. Ako iniinis kasi naman. Tingin na tingin sa akin. Bahala siya sa buhay niya basta ako tumalikod na lang ako para di ko siya makita. Nakapikit lang yung mga mata ko kasi naman napakasakit talaga ng ulo ko. At pilit kong inaalala ang mga nangyari kagabi. Pero wala talaga akong maalala. Ang alam ko si Makmak ang sumundo sa akin. Sabi ko pa kay Makmak na sa bahay niya ako matutulog. Kaso pagising ko, si Rio ang kasama ko. Anong nangyari? Naguguluhan talaga ako. Wala akong maalala tapos habang nakapikit ako, nakakaramdam ako ng gutom kasi naman ang bango ng niluluto ni Rio. Di ko alam kung ano yun pero amoy pa lang naglalaway na ako. Hala, parang ang sarap. Ano kaya yun? Pero kalma lang, hindi nga pala ako kakain nun. Kahit gaano pa kasarap yun. Sa paglipas ng mga sandali, narinig ko na pumasok na si Rio sa silid ko. At paglapit niya, "Diyan, Michael. Kain na. Dinalahan na kita dito sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Walang gayuma yan at saka masarap yan. Sige, alis na ako. Ubusin mo yan ha." Wika ni Rio. Naramdaman ko na lumabas na siya sa kwarto. Tapos isinara niya yung pintuan. Ako naman nagugutom talaga ako. Natukso tuloy akong tumingin sa dinalang pagkain ni Rio. Pagkakita ko, di ko na napigilan na tikman yung niluto niya. Sinigang na hipon. Ang sarap. Tapos may kalamansi juice pa na pamatid uhaw. Grabe, ang sarap. Kahit ayokong kumain di ako nakapagpigil. Ubus naman At matapos makakain, medyo pinagpawisan ako. At kahit paano nawala yung pagkahilo ko. Nagustuhan ko yung kinain ko. Kaya naman lalabas ako upang dalahin sa lababo yung kinainan ko. Paglabas ko, nakita ko si Rio. Mukhang tapos na din siyang kumain at nagsisimula na siyang maghugas sa lababo. Tapos ka na? Wika ni Rio na nakangiti. Oo. Tapos na. Salamat, nabusog ako.
Wika ko naman. Nasarapan ka ba? Wika ulit ni Rio. Oo, masarap. Wika ako. Akin na dito yung kinainan mo para mahugasan ko na. Tsaka John Michael, huwag ka nang maglalasing ulit ha. Para di sumasakit yung ulo mo. Wika ni Rio. Sige na, hindi na. Wika ko naman. Sabay lapit tapos ito. Ibinigay ko na sa kanya yung mga kinainan ko. Rio, salamat. Wika ko. Para saan, John Michael? Wika ni Rio. Sa pagkain at sa pag-aalaga mo kagabi. Wika ko naman. Oh, okay lang yun. Sige na. Mahiga ka na ulit. Ako na munang bahala sa lahat. Wika ni Rio. Kaya naman, nagtungo na ako sa silid ko. Nahiga na ulit ako sa kama ko. At habang nakahiga ako, pinagmamasdan ko lang si Rio sa kusina. Pasulyap-sulyap pa sa akin eh. Di ko kasi sinara yung pinto. Tapos, may pagngiti pa. Akala mo naman eh, cute. Kaya ito, tumalikod na lang ako. Napapangiti din kasi ako. Ewan ko ba? Pero bakit ganito? Lumalambot na naman ba ang puso ko? Oras na ba? Pero natatakot ako. Baka masaktan lang ulit ako.